Sa dulo ng baryo ng San Isidro, may isang bahay na hindi na pinapansin ng kahit sino. Nakadikit ito sa dating taniman ng tubo, ngayon ay masukal na, parang sinadyang lumunin ng dilim. Walang ilaw sa gabi, walang aso, walang kahit anong tunog ng buhay. Ang nakatira roon ay kilala lamang bilang Lola Remedios. Tahimik siya, sobrang tahimik, hindi nakikipagkwentuhan, hindi nagsisimba, hindi tumatanggap ng bisita. Ngunit may kakaiba, hindi siya tumatanda, 20 taon na siyang matanda. Pareho ang anyo, pareho ang lakad, pareho ang mga matang laging tila may tinatagong lihim. Kapag nadaanan mo ang bahay niya, parang may matang sumusunod kahit sarado ang mga bintana. Sa umpisa, haka-haka lang ang lahat, hanggang sa nagsimulang may mawala. Si Mang Ruben ang una, isang lasenggong magsasaka na madalas umuuwi ng madaling araw. Huling nakita siya ng kapitbahay na dumaan sa tapat ng bahay ni Lola Remedios. Nakita raw nilang bigla itong huminto, parang may tumawag sa kanya mula sa loob. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang tsinelas sa likod ng bahay ni Lola. May bahid ng dugo, walang katawan, walang bakas ng pilitan. Sinabi ng ilan, baka inatake sa gubat, pero may isang matandang babae ang umiling. Hindi ganyan ang amoy ng hayop, bulong niya. Amoy, patay. Tuwing hating gabi, may nakakarinig ng mga kakaibang tunog mula sa bahay. Hindi iyak, hindi sigaw, kundi pagnguya. May ilan ding nagsabing nakikita raw nilang may aninong umaangat mula sa bubong, hindi lumilipad, kundi gumagapang sa hangin, baligtad ang katawan. At tuwing umaga, laging may sariwang hukay sa likod ng bahay. Mababaw lang, parang minadali. Isang gabi, naglakas loob ang 3 lalaki sa baryo na silipin ang bahay. May dalang itak, asin, at lumang dasal. Hindi sila bayani, takot na takot sila, pero mas takot sila sa patuloy na pagkawala ng mga tao. Tahimik ang paligid, walang kuliglig, walang hangin. Pagbukas nila ng pinto, bumungad ang amoy ng bulok na karne at kandilang nauupos. Sa gitna ng sala, may mesa, at sa ibabaw nito, isang katawan, bukas ang dibdib, wala ang laman loob. Sa sulok, naroon si Lola Remedios. Nakaupo, nakatalikod. Lola, nanginginig na tawag ng isa. Dahan-dahan siyang tumayo, at doon nila nakita ang katotohanan. Hamaba ang kanyang likod. Bamuka ang mga kasukasuan na parang nababali. Ang kanyang bibig ay unti-unting nahati hanggang umabot sa magkabilang pisngi. Lumabas ang mahabang dila, itim, may kantab, at may tumutulong dugo. Tumawa siya, mababa, malalim, hindi pang tao. Matagal na akong gutom, sabi niya. At kayo, kusa kayong pumasok. Isa-isa silang sinunggaban. Hindi mabilis ang pag-atake. Pinatagal niya, narinig sa buong baryo ang mga sigaw, naputol bigla, parang may samakaw sa hangin mismo. Walang tumulong, walang lumapit. Pagsikat ng araw, abo na ang bahay. Nasunog, walang malinaw na dahilan, walang bangkay na natagpuan, walang bakas ni Lola Remedios. Pero simula noon, may napapansin ang mga tao. Sa ibang baryo, ibang probinsya, may isang matandang babae raw na bagong lipat. Tahimik, hindi tumatanda, at tuwing gabi, may nawawala na naman. At kapag tinanong kung sino siya, iisa lang ang sagot niya, sabay ng malamig na ngiti. Tawagin niyo na lang akong Lola.